Let's go now to the solution. Yan. Ano ba yung pag sinabi nating solution ng differential equation? Pag sinabi nating solution, ito po yung sagot. So, ito yung sagot dun sa differential equation. Sir, paano natin sasagutan yung differential equation? Paano natin siyang isolve? By means of integration. Okay? By means of integration. Kasi dito, kailangan natin matanggal yung mga derivatives. And ano ba yung paraan natin para matanggal yung derivatives? Diba, integral? So, kaya ganun ang gagawin ng ating approach. Magsusod tayo ng mga iba't ibang differential equation by means of integration. At kinakailangan, of course, syempre, ano yan, any kind of function naman yan. So, still, ang sagot pa rin naman natin dito kapag kinuha natin yung solution is equation pa rin. Okay? So, for example, ito. The equation d squared x over dt squared plus k squared x is equal to 0. Okay? Has the solution. Okay? X is equal to a cosine kt plus b sine kt. So, ito yung ating given na differential equation. Pero ito daw yung sagot kapag sinolve yung x. So, kung mapapansin natin dito sa sagot, meron siyang k. So, of course, yung k na yan, nasa given yan. Okay? So, nasa given yan. Ngayon, ang unusual dito is, bakit may letter A at bakit may letter B? So, sino sila? Sino yung mga yan? Sino yung A and B na yan? Okay? Sila po ang mga tinatawag nating mga, sila po ang mga tinatawag nating arbitrary constants. So, ibig sabihin po, inassume lang natin na sila ay mga constant. Okay? Pero syempre, kapag nag-set po tayo ng conditions, let's say, di ba may sinabi siyang condition na kapag ang value ng t ay, kunyari, 0, tapos ganitong value ng x, madali mo siyang mahahanap. Okay? Madali mo siyang mahahanap kung ano ang value or ano ang magiging numerical value ng A and B kapag may sinet na initial conditions. Okay? Ngayon, other answers na po pwede rin dito, pwede rin po tayong gumamit ng, instead ng A and B, pwede rin po tayong gumamit ng, kunyari, pwede natin siyang express as x equals C1 or C sub 1, tapos cosine kt plus C sub 2 and sine kt. Pwede rin po yan maging answer para dyan sa differential equation. So, hindi lang naman po nalilimit yan sa letter A and B. Pwede ka rin gumamit ng C1, C2, C3. Ayan. Okay. Ngayon, obserbahan natin maigi. Anong meron dun sa given na differential equation natin? Ano pong napapansin nyo dun sa ating given na differential equation? So, ang nakalagay is d squared x over dt squared. Ibig sabihin nun, siya ay, anong klaseng differential equation nito, guys? Itong given na ito. So, ordinary, yes. Okay, ordinary, tapos, anong order? Anong order? Diba, na-discuss lang natin kanina yung tungkol po sa order. So, ano po yung order? Second order. Ngayon, meron siyang sinasabi dito. Kung ano ang order, siya ang magdidictate kung ilang arbitrary constants. Okay, ngayon, tignan natin yung solution. Ilan ang arbitrary constants natin? And ilan ang arbitrary constant? 2. Kaya kung ano ang order, halimbawa, second order, ang magiging bilang mo ng arbitrary constant, 2. Kapag first order, dapat ang makita dun sa sagot mo, isang arbitrary constant lang. Okay? Pag third order, 3 arbitrary constant. Okay? Yan. So, yan po yan. So, sundin lang po natin itong sinasabi. Kung anong order, siya ang magdidictate kung ilang arbitrary constant. Para at least, pagdating natin dun sa pagsusolve ng mga first order differential equation, ang dapat lang na makita natin doon, isa lang ang arbitrary constant.
Okay, isa lang. Ayan. Okay? Ngayon, yung pinakita natin kaninang solution, no, yung ito, yung kanina, yung may C, yung may C1, C2, o di kaya A and B, ay tinatawag kong general solution. No? Basically, that is a solution that involves number of distinct arbitrary constant na magdedepende po sa order ng differential equation na given. Okay? So, yun po ang pag sinabi nating general solution. Ngayon, we have this particular solution. Ngayon, pag particular solution, kailangan mo nang makuha kung ano yung value ng arbitrary constant base doon sa given na initial conditions. Okay? So, ngayon, for example, we have this example dito. Ayan. The general solution of the equation xy prime minus 2y is equal to 0 is y is equal to cx squared. Okay. Paano natin nasabi na ito talaga ang solution o general solution nitong differential equation natin? Paano natin masasabi na okay yan o tama? Na ito ay ito talaga yung solution niya, guys. Paano natin masasabi? Okay. Unang-una, ilan ang arbitrary constant ng general solution natin? Ta. Kaya kung isa lang yung arbitrary constant ng general solution, dapat yung equation na dapat na pinanggalingan niya, or kung halimbawa magsasolve ka ng differential equation, dapat hanggang first derivative lang dapat. Or first order dapat ang differential equation. Okay? Yan. Ngayon, kapag may sinet na pong given na, kunyari, given yung x na 1, given yung y na equal sa 3, all you have to do is substitute dito sa ating general solution, i-substitute mo yung y na 3, i-substitute mo yung x na 1, then solve for c. And kapag sinolve natin si c, ang makukuha natin is 3. Therefore, the particular solution will be y is equal to 3x squared. Ganun lang naman po yung magiging atake natin pagdating po sa particular solution. Kapag may sinet pong initial values, then saka natin hanapin kung ano yung mga magiging values or value ng arbitrary constant.